Hebrews had met with us, let us go. We pray thee 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God shall be fall upon us with pestilence or with the sword. Another supporting verse is taken from the book of the same book, chapter 7, verse 16. And thou shalt say unto him, the Lord God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, let my people go, that they may serve me in the wilderness, and behold, hitherto thou wouldest not hear. Ganito po ang pagkakasabi, ang pagkakawika sa wikang Tagalog at sinabi, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga. Pahintulutan mo nga kaming makipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay na 3 araw sa ilan at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng taba. Exodus 7, verse 16. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon, upang sila ay makapaglingkod sa akin sa ilang, at narito hanggang ngayon hindi mo dininig. Nais kong dalhin ang mensaheng pinamagatang compromise in forgiveness. Compromise in forgiveness. Pinahintulutan mga kapatid, pumayag, ngunit mayroong tinatawag na 4 na kompromeso ang nangyari. Sasaysayin ko po sa inyo ang mga kompromeso ito na ito po ay mayroong moral lesson o mensahe para sa ating kapanahunan. Nais kong ipapatid sa bawat mananampalataya. Alam niyo po kung ilang taon na alipin ang sambayang Israel. Ang mga Israelites po mga kapatid ay naalipin sa loob ng 430 years. Napakahabang panahon mga kapatid na sila po ay walang kalayaan. Sila po ay minamaltrato mga kapatid. At ang sabi ng banal na kasulatan, dahil po sa sigaw ng sambayang Israel, di umano ang Diyos ay nahabag. Nung nahabag po ang ating Panginoon mga kapatid, walang ibang karapat-dapat na suguin, kundi ang kanyang lingkod na si Moses. Palagpakan po natin ang ating Diyos na buwan. Si Moses mga kapatid, ang ginawang tagapagligtas sa sambahayan na Israel. Now, bago po mga kapatid na antig ang damdamin ni King Pharaoh, ano po ang ginawa ng Diyos? Siya po ay nagpahika ng mga himala at kababalaghan. Dahil kung walang himala, walang kababalaghan mga kapatid, hindi kailanman maantig o pahintulutan ni Haring Paraon ang mga Israelites na makalaya upang sila po ay maging malayang maghandog na at maglingkod sa kanilang Diyos. Kaya, 4 na kompromeso ang nangyari mga kapatid, pinahintulutan na sila, pero nagkaroon po ng compromise. Dahil hindi po kalooban ng Diyos ang mga sinabi ng haring mga kapatid para sila po ay tuluyang makapaglingkod sa Panginoon. Una, ito po ang sinasabi mga kapatid. Tingnan po natin kung ano po ang nangyari. 8 verse 25.
At tinawag ni Faraon si Moses at si Aaron at sinabi, "Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain." Ito po mga kapatid, alam niyo po kung bakit kailangan maglakbay ang sambahayan ng Israel sa ilang 3 araw. Dahil kung hindi po sila mga kapatid ko maglakbay ng 3 araw sa ilang, at kung sila po ay maghahain ng kanilang hain sa Panginoon mismo sa lupain ng Ehipto, alam niyo po ba na ang pagsamba ng sambahayan Israel, i-compare po natin sa ginagawang pagsamba ng Egyptians, naging karumal-dumal sa mga Ehipto ang pagsamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Dahil ang sinasamba ng mga Egyptians, mga kapatid, ay mga ibang-ibang uri ng idolatry, mga nilalang na mga bagay kaysa lumalang. Kaya hindi nila nagugustuhan, mga kapatid, ang ginagawang pagsamba ng Israel. Kaya naman, unang kompromiso, sabi ng hari, okay, maghain kayo, maglingkod kayo, dito lang sa lupain. Ngunit alam ni Moses, mga kapatid, na karumal-dumal sa Ehipto at magiging kalaban ang mga Egyptians, mga kapatid, at hindi po magiging maayos ang kanilang pagsamba dahil hindi po kagaya ng mga Israel na nakakilala ng tanging iisang Diyos lamang, mga kapatid. Ang Egyptians, yan po ay ikinoconsider o ikinumpare, mga kapatid, sa sanglibutan. Palakpakan natin ang ating buhay na rin. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, ang gawain maka-Diyos sa sanglibutan para sa kanila ay isang kamangmangan, isang kabaliwan. Kaya nga po, ayaw po pumayag si Moses, mga kapatid, na sila po ay sumamba sa lupain ng Ehipto. Makakalaya sila, makakasamba sila, pero hindi, mga kapatid, doon sa inaakala nila na lubusan silang makapaglingkod sa tunay na Diyos. Kaya yan po ang unang kompromiso, mga kapatid. Hindi pumayag si Faraon na maglakbay sila ng 3 araw upang sila makapaglingkod sa buhay na Diyos. Kundi doon lamang, mga kapatid, sa lupain ng Ehipto, na ang kanila namang pagsamba sa harapan ng Panginoon ay hindi po acceptable. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, itong uri ng ating pagsamba, pananambahan na ginagawa sa ibang pakikinig, mga kapatid, ay hindi po sila nasisiya. Pero sa ganang ating mga kapatid, ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos sapagkat ito po, mga kapatid, ang kanyang instruksyon. Ito po ang sinasabi mula sa salita ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, para tayo po ay maging malaya, kailangan maglakbay, kailangan papasalamat na po tayo, mga kapatid. Dahil ang lugar natin talagang exclusive, private, mga kapatid. Walang sinumang makadisturbo sa atin. May gate, may pader. Hindi kamukha ng iba, mga kapatid, yung anong pagsamba, nakatiwang-wang lang.
Mabuti po sa ngayong panahon, hindi na kamukha noon mga kapatid, grabe ang persecution. Grabe ang mga bato, binabato dahil hindi talaga nila maintindihan ang uri ng pagsamba sa tunay na Diyos. Dahil hindi nila mga kapatid na gustuhang makinig kung ano ang tinuturo mula sa salita ng Panginoon. Kung makinig lamang sila, mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi na sila magbabato, hindi na sila magugulo. Pero palibhasa ay karumal-dumal. Ito nga po mga kapatid, hindi nga po pumayag si Moses na sila po maghain, sumamba sa mismong lupain na yun naman mga kapatid, ang isang kompromeso na ginawa ng hari, pero alam ni Moses na sila'y pagbabatuhin. Hindi po maging maayos ang kanilang paglilingkod o pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin ating kanilang Diyos. Yan po ang unang kompromeso mga kapatid, na ito po ay may kaugnayan sa ating pong kapanahunan. Iba po ang unbeliever at saka believer. Hallelujah! Ang mga anak ng Diyos talagang masayang magpuri sa ating Panginoon. Pero ang mga hindi manampalataya mga kapatid, hindi po nila nagugustuhan at hindi po sila nasisiyahan sa ganitong puri ng pagsamba. Pero thank God, dahil meron tayong kalayaan. Palakpakan natin ang ating mga kapatid. Pabigyan na natin Panginoon. Amen. Yan po ang tinatawag na worldly service. Yan ang unang kompromiso mga kapatid. Pangalawa, ito po mga kapatid, Exodus chapter 8, the same chapter in the book of verse, Exodus chapter 8 verse 28. At sinabi ni Pharaoh, aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayo pakakalayo, tuloy-lain ninyo ako. Ayan po mga kapatid. Yan ang tinatawag na shallow service. At hindi rin po natutuwa ang Panginoon sa tinatawag na shallow service. Palakpakan natin Diyos ang buhay. Kaya sa ating pagsamba na natin, kasama ang ating puso, kasama ang ating pag-iisip, kasama ang ating lakas. Dahil gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na sasambahin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Yun po ang turi ng pagsamba na tinatanggap ng ating Panginoon. Ayaw niya po ang shallow service, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa mga eskribang para sa and when do they worship me? Sabi niya, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin, sapagkat iginagalang ninyo ako sa inyong mga labi, dadakwat malayo ang inyong puso sa akin. Kaya pagsasambahin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, dapat wala siyang kahati. Dapat masarili tayo ng ating Panginoon. Iyan ang ibinuod natin ang panahon ito, alang-alang sa ating Panginoon. Bigyan naman natin, mga kapatid, ng panahon ng ating dakilang Diyos. Amen! Na siya po ay masiyahan sa ating paglilingkod. Kaya kung nais po natin na tanggapin ng Diyos ang ating paglilingkod at hindi maging mababaw ang ating paglilingkod, mga kapatid, kaya sinusunod po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sa ating pagsamba, mga kapatid ko, kailangan po natin ang unity. Magkaisa po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Dapat po nagsama-sama po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Dahil yan po ang isang uri ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya meron po tayong tinatawag physical participation dahil gusto ng Diyos na mapakinabangan ng Panginoon ang kanyang pagkakalalang sa atin. Nilalang tayo ng Diyos, ginawa tayo ng kamay. Meron tayong mga kamay na dapat natin ipalakpak at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Meron tayong dila o bibig na dapat natin ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid.
Huwag po natin antayin yung kakaroon po tayo ng ganito. Halimbawa, makadiferensya po ang ating mga tuhod. Mga kapatid, samantalang wala pang diferensya ang ating mga tuhod, mga kapatid ko, kung nararamdaman natin na tumayo at ika nga, paglingkuran natin para itaas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sa banal na kasulatan, si David, mga kapatid, hindi po natutuwa ang mga ibang mga nanonood kay David dahil sa kagalakan, sa tagumpay na binigay ng Panginoon. Nagsasasayaw siya sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. When the Spirit of the Lord God is in my soul, I can dance, I can jump like David jumped. Hallelujah! Dahil ibinigay ng Diyos, mga kapatid, ibinigay ng Panginoon na kamay, lahat ng bahagi ng ating katawan. Ito'y napakinabangan, mga kapatid. Hindi po ang ating sangka ay gagamitin lamang natin sa paghahanap buhay kung anong mga gawain, mga kapatid. Amen! Gamitin natin sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Kasi ba't yung napakapala ninyo? Pwede kayong makatayo, pwede kayong makasayaw, pwede kayong tumalon, mga kapatid. Papaano ngayong paralisado na? Tingnan nyo, isip na lamang ang gumagana, mga kapatid. Kaya ito ang sinasabi ngayon. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ano man ang ipinagkaloob niya sa atin, ibalik natin sa Kanya, purihin natin siya. Dahil yan po ang kalugod-lugod sa paligid ng ating Panginoon. Shallow service. Ayaw niyo po, mga kapatid, ang shallow service. Ano ibig sabihin? Tayo po, mga kapatid, ay naririto pagkatapos kung ano-ano po yung ating iniisip, kung ano-ano po, mga kapatid, ang ating ginagawa. Dapat kapag sa panahon, mga kapatid, na tayo po'y nasa presensya ng ating Panginoon, ibigay natin ang pinaka-the best na alay para sa ating Panginoon, yung ating paglilingkod, mga kapatid. Hallelujah! Upang sa gayon, maramdaman ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang ating paglilingkod sa Kanya ay kaus-puso, buong-buo, mga kapatid. Malalim ang ating nararamdaman. Dahil kung iisipin po natin, mga kapatid, gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gayon na lamang ang Kanyang pagmamahal. Kaya dapat suklianin naman natin, mga kapatid, ang pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan na ipapakita po natin sa Kanya na hindi po useless at walang kabuluhan, na ginawan tayo ng kamay, ginawan tayo ng paa, ginawan tayo sa buong bahagi ng katawan. Yan po, mga kapatid, nilalang ng Diyos sa dahilan ipaglingkod po natin. Kailangan ng Panginoon, mga kapatid, na paglingkuran po natin siya. Sabi ng banal na kasulatan in Psalms 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwan, lahat na nasa loob mo. Purihin mo ang Panginoon sapagkat yan po ang kasiya-siya at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya purihin mo ang Panginoon o kaluluwan at lahat. O pag sinabi mong lahat na nasa loob ko, lahat involved, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin one more time ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi po kailangan ang shallow service, mga kapatid. Bigay todo, ibigay mo without reservation. Yan ang dapat po sa atin. Kaya kung mayroon tayong iniisip, may problema tayo, kung ano man ang nakadistract sa paglilingkod natin, mga kapatid, dapat maging wise po tayo. Isang tabi po natin, dahil minsan lang tayo nagkikita, pagkatapos hindi pa sulit ang ating paglilingkod, hindi pa natin ibigay ang pinakadabis na alay para sa Panginoon. Mga kapatid, sino naman Diyos, mga kapatid, na masiyahan sa ganun? Everybody say praise the Lord. Pero mga kapatid, kapag ang para sa Kanya ibinigay po natin na wala pong kahati na sino man, talagang kailangan po, mga kapatid, na magising po tayo sa katotohanan, sa tunay at tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ang tamang paglilingkod na kailangan ng Panginoon? Hindi po shallow service. Mababaw. Walang pakiramdam. Walang damdamin. Walang kabuhay-buhay.
Hallelujah. Kaya po mga kapatid, inaaralan po tayo mula sa salita ng Diyos kung ano ang nangyari sa unang panahon. Gusto ng Panginoon mga kapatid, mabigyan tayo ng leksyon upang paggawin po natin ang paglilingkod natin sa Panginoon na iiba at kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. One more time, let us praise the Lord, the name of Jesus, the name which is above every name. Hallelujah. And verse 10, ang sabi, incomplete service. Shallow service, ngayon incomplete service. Ano kaya ito mga kapatid? Ano ang aral na ating makukuha dito sa incomplete service? Verse chapter 10, Exodus chapter 10, verse 11. Kung ganyan, yumaon kayong mga lalaki at magsilingkod sa Panginoon sapagkat yan ang inyong ninanasa at sila'y pinaalis sa harap ni Pharaoh. Incomplete service. Ibig sabihin mga kapatid, yun ang desire ng ating puso at yan po ang ating dalangin mga kapatid, na isa sa ating pamilya wala sanang naiiwan, wala sanang kulang mga kapatid. Sabi ni Pharaoh, yes, payayaunin ko kayo, pero mga lalaki lang. Papaano yung mga anak at asawa? Yan ang compromise. Pwede, walis kayo, pero yung mga lalaki lang. Pero gusto ng Panginoon, ang paglilingkod kasi sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon mga kapatid, buong sambahayan, para hallelujah. Incomplete service, hindi kompleto, hindi buo ang ating paglilingkod o ang ating linggo mga kapatid pag may isa kulang sa atin. Hallelujah. Kaya yung desire ng ating puso mga kapatid, kaya nananalangin tayo ay manawari. Gumawa ang Panginoon ng paraan na mabuo ang ating sambahayan. Hindi lamang lalaki ang magpuri at sumamba sa Panginoon. Hindi lamang mga kababaihan, maging ang mga bata, buong pamilya mga kapatid, yan ang ninanasa ng damdamin ng Panginoon na mangyari nawa na maging buo ang ating pagsasama, maging buo ang ating paglilingkod sa dakilang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Dapat magkaroon tayo ng kabigatan, burden, malasakit. Naku, isip ko ang liban, wala. Ganito, ganyan. Mga kapatid, alam niyo po, diba kung sa kainan, sa hapagkainan, mga kapatid, ang membro ng, sa membro ng pamilya, kapag panahon na ng kainan, mga kapatid, nakahain ang lahat at nandun pa si tatawagin mo na, para sama-sama tayong kumain. Same way mga kapatid sa spiritual sa pagkainan ng Panginoon, ganun nawa, ganun ang gusto ng Panginoon na salo-salo ang mga anak ng Diyos sa pagkainan ng spiritual na kainan mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang design ng aking puso mga kapatid, na kung saan ipahintulong naman ng Panginoon. Una, makita ang buong sambahayan ay matibay mga kapatid. Ang buong sambahayan, yan po ang magiging sampo, magiging liwanag mga kapatid. Dahil pag nakita ang buong sambahayan matibay at nakita sama-sama naglilingkod at walang naiwan, ang mga nakapalibot mga kapatid sila talagang sincere talaga silang naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka man magsalita, pero nakita na walang naiiwan mga kapatid, kumpleto ang iyong pamilya sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. Kayo po ay magiging pagpapala sa iba. Hindi man sila magsalita, pero kumahanga sila sa Panginoon dahil sa inyong pananampalataya. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Hindi ba mga kapatid, gusto ba natin na walang access sa anong pangungusap mga kapatid, walang liban ang buong sambahayan ng anak ng Diyos, kumpleto mga kapatid, pero hindi tayo nabubuo. Merong kulang, merong dumating, meron namang hindi dumating mga kapatid, incomplete. Pero alam ng
Diyos yan mga kapatid ang design ng ating puso. Patuloy po tayo nananalangin na one of these days, gusto ng ating Panginoon na maging buo ang sambahayan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin yung ating Panginoon. Hallelujah. Purihin sa Panginoon. Amen. Lastly mga kapatid, at tinawag ni Faraon si Moses at sinabi, "Yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon ninyo. Maglingkod kayo sa Panginoon. Inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan. Isama rin naman ninyo ang inyong mga bata. Selfish service or no sacrifice." Hallelujah! Selfish service and no sacrifice. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Ang kagandahan lang sa ating panahon, mga kapatid, hindi kamukha noon. Dahil sila, kapag pumasok sila sa tabernakulo, mga kapatid, hindi po pwede na wala silang mga sacrifice. Mayroon sila kahit mayaman at pinakamahirap, meron talagang daladalang sacrifice para ialay sa Panginoon. Hindi mo masasabi, hindi ako nakakaako. Meron talaga silang sacrifice, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi nga, don't appear before the Lord empty-handed. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, ang hinihinging sacrifice ng Panginoon. Hallelujah! Huwag tayo maging selfish, mga kapatid. Ibigay natin ang para sa Panginoon. Ano ang nararapat na ibigay para sa Panginoon? Anong offer of sacrifice? May hindi po, let us offer the sacrifice of praise. Kaya mga kapatid, patuloy po natin sinisigaw at pinaalaala sa bawat mananampalataya ang pinaka-the best sacrifice na alay na pwede mong maihandog, mga kapatid, ang iyong matatapat na pagpupuri. Yan po ang sacrifice na nais ng Panginoon na kanyang marinig, mga kapatid. Hindi na po hayop o anumang alay ang iaalay natin, mga kapatid, na susunugin, kundi ang alay ng pagpupuri. Kaya hallelujah! Ano kayang mangyari, mga kapatid? Sa bahay ng ating Panginoon na hindi punuin ng pagpupuri, napakalungkot, pati ang anghel, mga kapatid, na alanganin na dumalo dahil ang nakakapag-engganyo lamang sa mga anghel para dumalo, mga kapatid, makita nila na ang mga anak ng Diyos ay punong-puno ng pagpupuri. At ang mga anghel, mga kapatid, talaga namang naiinganyo na lumahok sa pagpupuri. Kaya yan po ang living sacrifice, mga kapatid, na hinihingi ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagtitipon, mga kapatid, huwag nating ipagdamo ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sa patalang, habang kayo nakaupo, mga kapatid, maaari po tayong magdala ng sacrifices of praise para sa ating Panginoon. Pwede natin siyang itaas, igawan dahil iinupuin ang ating Panginoon. Dahil ang paglilingkod sa ating Panginoon kailangan may gawa. Mayroong gawa, mga kapatid. Hallelujah! Amen! Gusto ko bang tumakbo at sumayaw, mga kapatid? Hindi ko magawa dahil may diferensya ang tulong ko. Kaya nga sabi ko, napakapalad yung mga tao, walang diferensya. Pagkatapos, mga kapatid, daw mga senyorito, daw mga senyora, daw gahulat lang, na tudulan, walang takukusa. Walang takukusa. Gahulat lang. Nakita nila na daw mainganyo man sila. Pero ang nais ng Panginoon, mga kapatid, hindi man sinabi ng Panginoon, isa lang maghahandog. Gusto ng ating Panginoon, individual siya, di ba?
Di ba mga kapatid, ang kalikasan individual? Hindi. Ang bawat isa sa atin mga kapatid, gusto ng ating Panginoon na tayo kung mag-offer ng sacrifice. Huwag tayong maging selfish. Kaya mga kapatid, ini-educate tayo lagi. Kaya napakasaya at gawain mga kapatid. Kahit ganito lang ang bilang. Kapag mga kapatid ko, bawat isa merong daladalang sacrifice. Merong tinatawag na handog mga kapatid para sa ating Panginoon. Ay, maniwala tayo. Pati yung nakaupo, pati yung mga ngaral mga kapatid, ma-influence dahil sa sacrifice na dala-dala ninyo. Mayroong kanya-kanyang sacrifice. Bawat isa, huwag natin antayin na isa mga kapatid maghandog, kundi bawat isa mga kapatid. Just imagine kung lahat tayo mga kapatid. Tingnan nyo ha, halimbawa, tingnan nyo ha. Ganito lang ang bilang natin. Kung ang lahat na mayroong handog, mayroong sacrifice of praise mga kapatid. Hallelujah! Hindi ba alingaw-ngaw ang lugar na ito? Sabay-sabay yung ating boses mga kapatid na may pag-aalay, hindi shadow of praise but the deep inside of our hearts, we offer sacrifice of praise. Makita po natin mga kapatid, meron pong kapangyarihan sukat sa itaas. Bababa po ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang bawat isa mga kapatid magkaroon ng panibagong sigla, magkaroon ng kalakasan. Hallelujah! Mga kamay, wala pang arthritis, maitataas ko pa. Ang iba mga kapatid nagsisikap talaga na itaas, hindi na maitaas, isip na lang ang itataas lang ang kanilang kamay. Pero mga kapatid, kaya dito po mga kapatid, na-exercise po ang buong katawan natin dahil yan ang kalooban ng Diyos. Dahil gusto po ng Diyos mga kapatid na ang ating katawan, ito po ay mapangalagaan. Kaya maging sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, hindi lamang asasina dito to 3 hours, nakaupo ka lang, exercise ka na, pero dapat mga kapatid, kung walang tinatawag machine or walang ganung machine, mga kapatid, 2 to 3 hours required talaga ang ating katawan i-exercise mo talaga para yung kuryente ng katawan natin, mga kapatid, ma-ignite yan, magkaroon ng tinatawag na kapag lumakas yan mga kapatid, lumakas din yung immune system natin. Ganon din po sa spiritual mga kapatid. Akala nyo ba walang exercise sa spiritual? Everybody say praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa mga kapatid sa pagsamba, nakaka-exercise tayo. Amen. Kaya itinuro ko mga kapatid ang series of lesson na merong tinatawag na physical participation. Yung able pa mga kapatid, yung mayroong pang kakayanan. Pero kung wala nang kakayanan mga kapatid, hindi na yan nire-require. Alam na ng Panginoon yan, sa puso lang, sa isip lang mga kapatid. As long na talagang yung ating pong pagsamba mga kapatid ko ay talagang tunay. Yung pagsamba natin ay talagang tagus-tagusan sa ating Panginoon. Yung puso natin okay yun. Hallelujah. Pero yung able pa mga kapatid, napapanis yung laway. Hindi man lang hindi man lang mga kapatid makakapagpahayag ng kadakilaan ng Panginoon. Panis ang laway mo. Pagkatapos mga kapatid, yung kamay mo wala namang diferensya. Gusto ng Panginoon mga kapal, palakpakan itong kamay ko, ito hindi ko pinapalakpakan ng sino man. Ito yung pinapalakpakan ba? Wala akong pakialam ko, palakpak ito para sa Panginoon. Palakpak ito para kapag ang palakpak, dahil paglilingkod paglilingkod. Amen? 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 Kung iba mo, kung nakita niyo mga kapatid ang video ng mga Ethiopian, worshiper sa mga Ethiopian brothers, mga kapatid, talagang pag may nangangaral mga kapatid, hindi sila napapakali sa kanilang upuan. Hindi sila napapakali sa kanilang upuan. Kaya walang inaantok, walang natutulog, walang humihikap mga kapatid. Dahil talagang grabe ang involvement sila sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Kaya gusto ng Panginoon mga kapatid, ikinamit naman
problema, umiiyak tayo, emotional tayo, may mga kabigatan, may mga pagdurusa, mga kapatid, doon tayo umiiyak. Gamitin natin emotion, mga kapatid, kung paano hangaan natin ang Panginoon. Amen. Paano natin magpasira ang ating Panginoon. Dahil ang lahat sa ating galing sa Kanya, ibalik lamang natin, mga kapatid. Kaya yan mo ang nais ng Panginoon, na huwag yung selfish service. Yung selfish service, ayaw ng Panginoon yun. Amen! Amen. Ayaw ng Panginoon, shallow service. Incomplete service. Kaya narinig natin, mga kapatid, nawa, ito po ay magiging aral, mga kapatid, para next time, alam na po natin ang ating gagawin kapag humarap tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi pinagbabawalan ditong sumigaw ng papuri sa Panginoon. Hindi pinagbabawalan ditong pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya yan ang kagandahan sa ating pananambahan, mga kapatid, dahil layang-laya tayo lahat, ano man ang gagawin, as long na ikaw directed by the Spirit of God. Amen. Lead by the Spirit of God, you can do it. You have liberty to do, to worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po.